araw na ito ay kami po'y humihingi sa inyo ng gabay para sa aming mga magagandang balita na ipapahayag ni Brother Albert. Kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon. At nawa po ay ang kanyang mga salita ng Panginoon na patadaanin para sa kanya, sa pamagitan niya, ay maging gabay natin upang tayo magkaroon ng magandang daraanan patungo sa buhay na sa buhay na sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, kayo na po ang bahala sa aming lahat at nawa po'y mas marami pang kaluluwa na makarinig ng inyong mga mabuting balita. Ito po ang aking hiling sa pagsisimula ng aming fellowship. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields of its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the gospel of the Lord. Mga kapatid, samahan niyo po kami sa pag-aawit ng Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Man shall
naman po ay ang ating inspirational talk na ipapahayag sa atin ni Sister Merly. Sis, unmute niyo po. You're in mute, sis. Magandang buhay po mga kapatiran. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito. Ang aking ipapahayag ay ang gospel ngayong araw na to na hango kay Juan verse 35 to 42. Kinabukasan, naroon na naman si Juan at dalawa sa kanyang mga kapatid. Pagdaan ni Jesus, tinitigan niya ito at sinabi, "Hayan ang kordero ng Diyos." At narinig siyang nagsasalita ng dalawang alagad, kaya sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita niya silang sumusunod at sinabi niya sa kanila, "Anong hinahanap niyo?" Sumagot naman sila sa kanya, "Rabi," na ibig sabihin ay guro, "saan ka namamalagi?" At sinabi niya sa kanila, "Halik kayo at inyong makikita." At pumaroon sila at nakita kung saan siya namamalagi. At maghapon silang namamalagi sa kanya. Mag-iika-apat na hapon ang oras noon. Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay isa sa dalawang sumunod sa kanya pagkarinig kay Juan. Una niyang natagpuan ang kapatid niya si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Inihatid niya siya kay Jesus. Tinitigan siya ni Jesus at sinabi niya, "Ikaw si Simon, ang anak ni Juan. Tatawagin kang Kefas," na ang ibig sabihin kung isasalin ay Pedro. Parang ang pagkakaintindi ko dito at medyo nakaka-relate sa aking sarili. Marami tayong hinahanap sa ating sarili. Unang-una na yung pera, pagmamahal, kagalingan, kaligtasan, at kapayapaan. Ito palang ito, hinahanap natin. Pero ito pala ang Panginoon pala ang magpapakalob lang nito sa atin, wala nang iba. Maging tagasunod tayo sa Kanya. Ang lahat ng Kanyang gustong iparating sa atin ay ating sundin. Nung naging sumapi ako sa aming community, hindi ako agad kaagad nakapag-commit. Marami akong dahilan, marami akong iniisip. Ngayon pala, yung time na yun na pala yung oras na pagtawag sa akin. Ang magkaroon ng pagkakakitaan, dahil gusto kong tumulong sa pamilya ko, dahil hindi naman sapat kasi yung kita ng asawa ko, kaya laging nasa isip ko kung saan makahanap ng pagkakakitaan, yung bang ganon, yung kulang sa bahay na material. Gusto ko parang ayaw kung kulang man, parang ayaw ko nang sabihin sa asawa ko kasi ayaw ko nang gano'n na paghahanapan ka, kaya kumikilos ako, gumagawa ako ng sarili kong pera.
Pero yung pagtawag pala ng Panginoon na yun, dapat pala, nung mismong tinawag na ako noon, sumama na ako. Pero lumipas pang ilang buwan, lagi kong sinasabi na time will come, ang ganon. Sabi ko sa kanila, sabi ko darating tayo diyan. Pero yung pala, yung lahat ng mga pinagdadaanan ko, lahat ng problema, yung pala, ang Panginoon lang pala ang Panginoon pala ang makakapagbigay noon. Dumating ang panahon na ako na mismo lumapit na sabi ko, magiging kaisa niyo na ako. Ganun ba? Tayong mga tao, kaya ang mga tao, marami bang napapariwara dahil napapariwa ang buhay nila dahil hindi nila alam kung saan sila patungo, kung sinong lalapitan, kung sinong hingan ng tulong. Dahil minsan, ang magdaplag at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kung tayo sa Kanya, huwag natin isipin yung mga yung problema, yung mga panghinaan tayo ng loob. Alisin natin sa isip yun dahil darating naman ang araw na malalagpasan yun ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat karoon lang tayo ng tiwala sa Diyos. Dahil ang Panginoon lamang talaga ang makakapagdulot. No? Naging tagasunod lang tayo dahil si Jesus ang ating gabay sa araw-araw nating buhay. Maraming gustong maglingkod sa Panginoon, pero hindi nila alam paano nila ito uumpisahan. Na yung bang dahil marami silang mga prioritize na dapat gawin kaya inuuna nila ang mga ibang bagay. Pero dapat pala lagi natin unahin ang Panginoon. Unti-unti nung nakasama na ako sa aming grupo, marami na akong natutuhan. Marami na sa akin pinaalam ang mga banal na salita. Ito kahit papano nagiging gabay ko. Pero marami pa pala akong dapat matutuhan. Marami pa akong dapat baguhin sa aking sarili. Ang lalo-lalo na ang pakikitungo sa mga sa kapwa-tao. Kailangan ay mahalin mo sila kahit hindi ka nila gusto, kahit wala silang pang-unawa sa iyo, ibigay mo pa rin ang dapat ibigay sa kanila. Suklian mo na lang ng kabutihan kung ano man yung ginagawa sa iyo. Ang pagtawag ng Panginoon ay may kanya-kanya sa atin. Iba-ibang paraan lang. Katulad ko na yung pagtawag sa akin, pinalagpas ko pa pala yun, na yun na pala yung time na dapat sumunod ako sa Panginoon. Kaya, yung hanggat maaari, may matuto tayo sa mga salita ng Diyos para ito ay ito ang ipalaganap natin
ang mabuting balita na kanyang dapat i- ipahayag sa atin. Ito ang ating maging gabay dahil wala naman tayong ibang malalapitan kundi siya lamang. Hawak lang po tayo sa kanyang abuti lang natin ang kanyang kamay at lahat ng ating mga hinaing ay kanyang ipagkakaloob. Ito lamang po mga kapatid at nawa Panginoon kahit papaano ay makapaglulot ito sa inyong inspirasyon. Amen. Salamat po, Sister Merly. At ngayon po ay dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Ito po ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon na ipapahatid sa atin ni Brother Albert at ni Brother Kobe. Magandang araw po mga kapatid. Saan man daw kayo naroroon. Magandang gabi diyan sa Pilipinas, sa ating mga kapatid diyan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang araw saan man dako kayo nararating ng munting pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat at naway ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa ating puso habang tayo ay nakikinig ng kanyang mga banal na salita. Maganda yung binasa ni Sister Merly sa kanyang inspirational talk at yun ay bahagi ng kasaysayan kung paano tinawag niya yung iba niyang mga alagad, sina Simon at sina Pedro o Cephas na kung tawagin ay Pedro. At makikita rin dito sa kanyang binasa na yung mga alagad ni John the Baptist ay nakita sila at sinabi ni Juan na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kobe, pakibasa mo nga mula sa aklat ng from the book of John chapter 1 from verse 29 and following. Pakibasa mo nga, Kobe. From verse 29, chapter 1 ng book of John, from verse 29 onward. Tuloy-tuloy lang, Obi. Pakibasa mo, Obi. The next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Tuloy-tuloy lang. This is he of whom I said, "After me comes a man who ranks before me, because he was before me." I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. And John bore witness, "I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him." I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, "He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit."
and I have seen and have borne witness that this is the Son of God. The next day, again, John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered them, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered him, "Because I said to you, I saw under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these." And he said to him, "Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Hanggang doon na lang ako. So, yun ang istorya ng pakikipagtagpo ng ating Panginoong Jesucristo o nakita ni John the Baptist at pinatutunayan ni John the Baptist na siya ang anak ng Diyos ng kanyang ibaptize sa Jordan River, na kung saan after the baptism, pag-ahon ni Jesus sa tubig ay bumaba, descending onto him the dove, yung banal na Espiritu Santo. At ito ang patunay na kung saan sinabi ni John the Baptist na siya ang anak ng Diyos. At simula noon, nagsimula na nga ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, tumawag siya ng mga apostoles. Yun ang unang pagkatawag niya sa kanyang mga apostoles. Kaya sa mga Biblia sa Bagong Tipan ay pinatutunayan niya ng maraming mga talata kahit doon sa Mateo chapter 4 verse 18. Mateo chapter 4 verse 18, yung pagkatawag niya sa kanyang mga unang disipulo. Pakibasa mo nga, Kobe. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Tuloy he lang. said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Tuloy. Immediately they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Immediately they left the boat and their father and followed them.
hanggang diyan na lang po. So makikita po natin dito yung unang pagkatawag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. At maganda po yung sharing ni Sister Merly na kung saan ay noong mga unang bahagi ng kanyang paglapit sa Panginoon ay tinatawag na siya pero marami siyang mga dahilan o sabi nga niya yung mga priority sa buhay na sabi nga niya ay dapat ay noon pa ay sumunod na kaagad siya nung siya'y tawagin. Yun ang kanyang karanasan. At alam mo, Sister Merly, hindi lang naman ikaw ang nagkakaganyan sa pagtawag ng Panginoon. Kung ating ibabatay sa Biblia, kahit nga ang Panginoon Jesucristo, merong mga taong tinatawag niya, pero maraming mga dahilan, kahit nung una pa mang panahon, o kahit nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay mayroon ding the same na dahilan ang mga tao para ding tayo na nung tawagin at tubili, kung minsan ang priority natin yung ating hanap buhay, priority natin yung ating pamilya, yung trabaho, parang nagiging pangalawa na lamang yung sa Diyos. Pero babasahin ko sa inyo mga kapatid yung nasa aklat ng Lucas chapter 9 verse 58 hanggang 62. Verse 58 hanggang 62. Pakibasa mo ako, tuloy-tuloy hanggang 62. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, Leave the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. So yan po ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo mula sa verse 58. Pakilagay mo nga uli. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. 59. To another he said, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, Leave the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. At sa verse 61, Yet another said, iba naman ito, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. At sa 62, ito ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo. This is the answer of our Lord Jesus Christ. Jesus said to him, No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. So what does it mean, my dear brothers and sisters? Our service for the kingdom of God must be our priority. Ito ang dapat na pangunahin. Hindi yung sabi nga ni Sister Merly, yung trabaho, o marami tayong mga inuuna sa buhay, yung mga personal na pangangailangan, yung mga pagkain, pananamit, mga bagay na material sa ating buhay. Pero mali pala yun, sabi ni Sister Merly. Tama yung sabi niya doon sa sinabi ng Panginoon.
na ang sino man taong humahawak ng ugit ng araro, alam po ninyo yung bukid, yung bukirin, yun din yung mga tao na ating sasakahin. Na lingon ng lingon. Alam po ninyo, merong istorya ng paglingon, naging pillars of salt. At yun yung asawa ni Lot doon sa kasaysayan sa Old Testament. Lingon ng lingon at hindi maiwan yung kayamanan. Ang nangyari sa kanya, naging pillars of salt. At ganun din tayo, mga kapatid. Our priority in life, kapag tinatawag ka ng Panginoon, must be our Lord Jesus Christ. Ito ang dapat na priority sa ating buhay. Secondary lang yung mga iba. Bakit natin inilalagay na secondary? Bakit? Kasi yung mga bagay na ating pinagkakaabalahang ginagawa natin primary sa ating buhay, pangunahin, yan naman ibibigay ng Diyos pagka ginawa mo siyang primary. Yun siyang pangunahin. Katunayan nga, yung sharing ni Sister Merly ay nasa sa isang verse lang yun sa Biblia, doon sa Matthew chapter 6 verse 33. Pakibasa mo nga, Kobe. Ito ang dapat na priority sa ating buhay. Pakibasa mo, Kobe. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Ang sabi po rito, but seek first. Ano po ba ibig sabihin ng first? Di ba siya dapat na maging una? But seek first. Pangunahin po yun. Seek first. Ang unang-una nating hahanapin yun. Hindi yung pera, yung magarang damit, yung bahay, o yung kung anumang mga pangarap natin sa buhay. Hindi yun ang uunahin natin. Ang pangunahin, mga kapatid, ay yung itong sinasabing ito, seek first. Yan ang unang-una nating hanapin. Seek first. Ano yung dapat na pangunahin nating hanapin? The kingdom of God. At ano pa? His righteousness. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang aral, yung kanyang turo. Alam naman ninyo yung kingdom of God. Hindi ka makakapasok doon kung hindi mo isa sa buhay. Yung lahat ng kanyang mga turo, alituntunin, patakaran, utos, kautusan, yan po yung righteousness of God. At tungkol sa iyong pinaprioriting pera, hanap buhay, o kayamanan, o bahay, and all these things will be added to you. So kapag inuna natin ang Diyos na dapat naman talaga itong priority sa ating buhay, kasunod yun. Yun lahat na ating mga pinagkakaabalahan, ang mahirap po sa atin, ang inuuna natin, yung mga bagay na hindi lubhang napakahalaga, nami-miss natin yung pinakamahalaga sa ating buhay. At yun yung paghahanap sa paghahari o sa kaharian ng Diyos. Alam po ninyo, pag sinabing kingdom of God, may mga alituntunin kung paano ka makakapasok diyan. At ang kingdom of God, mayroong mga batas diyan kung paano ka magiging kabahagi ng kingdom of God. Ay paano kung tayo nasa labas ng kingdom of God? Dahil lang hinahanap natin yung mga bagay na makamundo. Karamihan po sa atin nasa sa labas ng paghahari ng Diyos. Kaya nangyayari, humanap ka man ng humanap ng pera, kung minsan wala ka pa rin tunay na contentment sa iyong buhay. Kasi na-miss mo yung pinakamahalaga. At yun yung pagharian ka o yung paghahari ng Diyos. Marami sa atin talaga nasa sa labas pa ng paghahari ng Diyos. Bakit? Kasi materialistiko pa tayong masyado. Masyado pa tayong makalaman. Alam ba ninyo yung makalaman? Yung makalaman po yung
focus ng ating isipan ay dun sa mga material na bagay, dun sa mga bagay na makakapagpaligaya sa ating lamang ito. Yan, patunay po yan, nasa sa labas tayo ng paghahari ng Diyos. Ngayon, para patunayan ko sa inyo na tayo, karamihan sa atin, nasa sa labas para paghahari ng Diyos, nakasulat din naman sa Biblia eh. Basahin natin sa aklat ng Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Ito po sinasabi. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, yan pong mga bagay na yan, kung nasa sa ating pagkatao, ay patunay po yan na tayo nasa sa labas pa sa paghahari ng Diyos. Kasi ang taong nasa sa loob ng paghahari ng Diyos, na inuuna talaga ang Diyos, ay wala niyang mga bagay na yan. Hindi ginagawa yung mga bagay na yan. Kasi ang palatandaan dito ibinigay sa atin ng Biblia, yung lahat ng gumagawa niyang ganyan, hindi magmamana. Sa verse 21 mo ilagay nga ako, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Kahit yung mga paglalasing, kahit yung paggamit ng mga droga, hindi nakasulat dito ang droga, pero nakalagay dito, and things like this. Kagaya niya, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Hindi nga nakalagay yung pagsasyabu. Pero katulad din yan ng mga paglalasing na yan. And things like this, I warn you as I warned you before, that those who do such thing, kapag ikaw'y gumagawa niyan, ay hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos, will not inherit the kingdom of God. So automatically, we are outside the kingdom of God. Kaya hindi natin maranasan ng kapayapaan kahit na ikaw'y mayaman, marami kang pera, material na bagay, pero bakit wala kang contentment? Katunayan nga, mayroong mga mayayaman nagkukumit ng suicide kasi wala silang kapayapaan sa kanilang buhay. Hindi sila nasisiyahan sa kanilang naabot na sa kanilang buhay. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Yung mayayaman, walang kasiyahan yun eh. Kung wala ang Diyos, walang contentment. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Pakibasa mga Kobe. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. So, ang sabi po rito ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. He who loves money will not be satisfied with money. Alam po ninyo, yung mga mayayaman na, walang tigil pa rin yan sa paghanap ng kayamanan. Nagiging sakim na ang isang tao. Nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Walang halaga yun, ang sabi ng mga ngaral. Kasi kahit kailan, without God, yung kayamanan mo, hindi makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa iyo. Pero kung ikaw ay mayaman na mayroon ka namang Diyos, magkakaroon ka ng contentment at magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi kung minsan ang kayamanan, kung hindi kalakip ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, ay hindi maganda nagiging resulta. Nagiging ugat pa yan ng iba't ibang uri ng kasamaan. Basahin po natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito sinasabi. 1 Timothy chapter 6 verse 10.
He who loves money will not be satisfied with money. Wait, hold up. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So makikita po natin, hindi nga maganda pa pagka pinaprioritize natin yung money. For the love of money is the root of all kind of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Oh, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan according to this particular verse. Kung walang Diyos. Pero kung may Diyos ka naman, ang kayamanang iyan ay magagamit mo para makapaglingkod ka sa Panginoon at kahit ikaw ay mayaman, mayroong kang kapayapaan sa iyong buhay. Kung wala ang Diyos, walang halaga rin ang iyong kayamanan. Pero kung may Diyos ka, ang kayamanan ay nagiging daan ng pagpapahayag ng pag-ibig mo sa Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Pakilagay mo, Kobe. Pakibasa mo, Kobe. As for Tuloy-tuloy. the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. 18. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Yan ang utos ng Biblia sa pag ikaw ay yumaman. Kung kasama mo ang Diyos, pakibalik mo nga uli sa 6:17. Ang sabi po rito, as for the rich, para sa mayaman in this present age. Pag sinabi mayaman, mapera yan eh. Charge them not to be haughty. Huwag kang masyadong palalo. Huwag kang mapang-api sa mga mahihirap. Ha? Charge them not to be haughty. Ikaw, kung mayaman ka, marami kang pera, huwag mong iismulin na yung kapwa dahil marami kang pera. Marami kasing mayaman, mata pobre. Ang sabi po rito, charge them not to be haughty, nor to set their hope on the uncertainty of riches. Ha? Huwag kang diyan masyadong magtitiwala sa iyong pera. Saan ka dapat magtiwala pag marami kang pera? But on God. But on God, who richly provide us with everything to enjoy. Kasi ang kayamanan mo pwedeng mawala. Pero kung kasama mo ang Diyos, hindi mawawala ang kayamanan mo. Ito'y magkakaloob sa iyo ng mga bagay na makasisiya sa iyo. At anong mga bagay ang makasisiya? Sa verse 18. They are to do good. Dapat kang maging mabuti. To be rich in good works. Ay dapat nga gamitin mo yung kayamanang handog sa iyo ng Diyos sa pagkakawang gawa at sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ka maiigahan ng kayamanan. To be generous and ready to share. Pagka ikaw ay palabigay, lagi ka rin bibigyan ng Diyos. Hindi ka maiigahan ng kayamanan. Pero kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, wag mong sabihin mayaman ka ngayon, bukas makalawa, kapag ikay matapobre at ikaw ay palalo sa paggamit ng iyong kayamanan, bukas makalawa magiging pulubi ka rin, kapatid. Pero kapag ikaw ay sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos, kung mayaman ka, hindi mo ipinagyayabang ang kayamanan, kundi ang iyo ipinagmamalaki ang Diyos na siya nagkakaloob ng kayamanan, ikaw ay mapaggawa na mabuti, mayamang ka sa mabubuting mga gawa, at ikaw ay palabigay sa iyong kapwa sa nangangailangan, mga kapatid, hindi ka pawawalan ng Diyos ng kayamanang inihahandog sa iyo sa araw-araw. Kaya sabi nga ni Sister Merly kanina, ay dapat palaan niya, inuna ko ang Diyos. Dapat priority ang Diyos sa ating buhay.
Huwag mo i-priority yun, dapat secondary lang. Huwag mo i-priority yun. Kasi lahat ng mga kayamanang hinahangad mo, hanap buhay, bahay, o ano mang iyong pinapangarap, ang Diyos din na nagkakaloob niyan, mga kapatid. Kaya kung siya ang iyong ipa-priority, lahat ng iyan, ipagkakaloob niya sa iyo. Kung ang universe nga ay nagawa niya ang iba't ibang mga planeta at sila'y umaayon sa takbo ng kalikasan sa kalawakan, ay gaano pa kaya tayong tao na kaya niyang ibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan kung uunahin natin ang Diyos. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, ang priority sa atin, seek ye first His kingdom and righteousness. Pag sinabing first, pangunahin. Seek ye first His kingdom and righteousness. Ay doon sa aklat ng Proverbs. Proverbs chapter 4 verse 7. Pakilagay mo nga, Kobe. Sa King James Version. Pakibasa mo nga, Kobe. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ano raw ang dapat na maging principal o pangunahing bagay para sa isang mananampalataya? Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. So ang pangunahin ay ang karunungan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kagaya ni Sister Merly, maganda yung kanyang sharing. Dapat noon papalaan niya, tinanggap ko na yung panawagan ng Diyos. Alam po ninyo, ang panawagan ng Diyos kuminsan parang hagdan. Or meron, nasa level ka munang mababa, bago susunod ka sa susunod na level, pataas ng pataas. Hanggang umabot ka, makarating ka sa lugar na lumawak ang iyong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ako'y ganyan, mga kapatid. Una, my dear brothers and sisters, as a Catholic, ako ay tigabasa sa simbahan. I spent so many years, siguro hindi lang 5 years na ako tigabasa sa Paris ng Tagaytay City. Marami kami mga tigabasa roon eh. Isa ako sa tigabasa every Sunday. Ay napakarami namang uma-attend ng mass. Ako'y tigabasa. Kaya nga sina Herbert noon eh maliliit pa eh. Kasama ko sa simbahan. Kaya nung maliit pa si Herbert, ang sabi niya, gusto niya maging pari. Kasi ako mga kapatid, kung saan ako naruroon, gusto kong i-impluensya yung aking priority sa aking buhay, sa aking mga anak. Kung ano ako, gusto ko rin ganun ang maranasan ng aking mga anak. Kaya sa larangan ng pananampalataya, kasama ko kahit yung mga anak ko pagka ako ay naglilingkod sa Panginoon. At matagal ding panahon akong tigabasa doon sa Tagaytay City, Paris. Yung pagkaraan ng mga ilang panahon, napakaraming mga grupo sa loob ng simbahang Katoliko eh. Umanib ako rin sa mga pasalo. Marami akong inanibang grupo. Meron pang kursilista. Naging chairman ako ng kursilista. Mga bahagdan ng aking pagtawag sa akin ng Panginoon. Mula roon sa mga first step na yan, ako matagal na nakasama sa kursilista. Taon din ang ginugol ko roon. At ako'y naging tinuno rin doon sa kursilista na kung saan maraming mga miyembro. Nagmamanyanita kami ron sa mga bahay-bahay. Ang kursilyo po nasa ilalim ng Roman Catholic yan. Nasa ilalim po ng Roman Catholic ang kursilista.
Ayan. Bago ako po ay naging, dahil sa nakita ako noong mga kasama ko sa simbahan, sa Paris, na ako ay aktibo sa mga iba't ibang grupo, isinalin nila ako sa isang grupo na kung saan ay nagkukundak ng seminar. May mga nakasama ako ron, mga maiidad na. Kabataan pa naman ako nung panahon yun. At ang isang pinaka nasamahan ko na ilang taon din ako naglingkod, ako'y naging lay minister. Kami po pagkaraan ng mga ilang linggo yata yun o buwan yata yun na kami nag-seminar pagka lay minister dahil marami pong mga maliliit na simbahan na nakapaligid sa siyudad ng Tagaytay na hindi napupuntahan ng mga pari. Kaming mga lay minister ang ipinadadala roon. Pagkatapos dala namin yung mga ostya na pinagmisahan na doon sa Paris, dala-dala namin doon, kami ang nagbibigay ng komunyon sa mga tao. Yan po yung trabaho ng mga lay minister noong araw. At kami po ay inordinahan ng bishop ng Cavite. Doon sa Tagaytay City, nagpunta yung bishop. At kami ay inordinahan as lay minister. Matagal po akong lay minister, my dear brothers and sisters. At kami rin ang nagdadala ng salita ng Diyos sa mga baryo kung saan kami i-assign. May dala kaming ostya at kami nagpapaliwanag din sa Biblia. Yan po yung naging papel ko noon. At yan po mga bagay na yan ay mahalaga sa aking buhay. Bakit po? Kasi wala po ako sa katatayuang ito ng pagkaunawa sa salita ng Diyos kung hindi ako dumaan doon sa antas na iyon. Kaya ano ang masasabi ko? Ano ang masasabi ko? Ako ba'y magiging tiga-usig ng dati kong pinagdaanan? Hindi po, mga kapatid. Manapay ginamit iyon ng Panginoon upang ako'y lumago sa kung ano ako ngayon. Kaya mahalaga po yung bawat baitang na aking dinaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa ako rin po'y nakasama sa El Shaddai Prayer Partner. Ako po'y nakasama riyan. Naging miyembro ako at naging preacher sa El Shaddai. Ang El Shaddai po, mga minamahal na magulang at kapatid, hindi po yun sekta. Yun po ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Kasi napapagkamalan ng iba yung El Shaddai, ibang sekta, hindi po. Kasi yung mga spiritual director, kung sino po yung parish priest ng lugar na yun, yun ang aming spiritual director. Kaya malinaw po na ang El Shaddai Prayer Partner Foundation ay hindi po sekta. Ito po ay isang charismatic group. Maaaring i-consider na charismatic group sa loob ng Roman Catholic Church. Yan. At para sa kaalaman po ninyo, mga kapatid, ako'y naging preacher for 23 years. Napakaigsi pong panahon yata yun. 23 taon. Pwera yung aking mga paglilingkod sa kursilista, sa iba't ibang mga grupo, pwera po yun. Sa El Shaddai po lang yun. Kasi sa Madrid, ako po ay 15 years. Bago po naman ako nakarating ng Madrid, ay nakakapag-preach na rin po ako sa El Shaddai sa Pilipinas bago ako nakarating ng Madrid. At sa Madrid po, almost mga 14 o 15 years akong preacher ng El Shaddai. At ngayon po, pagdating ko rito sa UK, ako rin po yung naging preacher ng El Shaddai. Siguro may mga 10 taon din ako rito. Oo nga, siguro. Kaya siguro kung susumahin mo, hanggang 25 anyos na nag-preach sa El Shaddai. Pero yung po ba mga bagay na dinaanan kong ito ay isusuka ko ngayon at ako'y magsasalita sa inyo ng mali
ang mga bagay na una kong ginawa dahil dapat ganito na ako antimano. Hindi po mga kapatid. Yung bawat bahagi at bahagdan ng aking paglilingkod sa Panginoon ay ginamit ng Panginoon kung paano ako ngayon ay naririto sa ganitong katayuan at kung bakit ako'y nagkaroon ng ganitong malawak na karanasan at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi ko maaari silang sabihin na walang nagawang contribution sa aking pag-unlad sa pananampalataya, mga kapatid. Manapay, maaari ko sabihin, kahit na sa gayong pamamaraan ay ginamit sila ng Diyos upang ako ay lalong lumawak, magkaroon ng pag-unawa, at maging maunawain doon sa mga taong ninanais kong ma-evangelize ng salita ng Diyos. Pero kagaya na nasabi ko sa inyo, unti-unti ang aking naging pag-unlad. Yung mga bagay na hindi dapat at hindi karapat-dapat na gawain, inalis ko po yun. Kumbaga man ako'y dating tigasunod sa mga gayong uri ng aral, ngayon po ay hindi. Ang aral po ng salita ng Diyos ang aking binibigyan ng halaga sa aking paglilingkod. Hindi po yung aking mga tradisyon na aking minana noong nakaraan, hindi po yun. Kung ano yung nakasulat at ipinahahayag ng banal na kasulatan, yun po ang aking sinusunod ngayon. Pero dahil po ba roon ay ako'y magiging mapaghatol doon sa aking kapwa at sa mga dati kong nakasama sa mga gawain, hindi po mga kapatid. Tinetreasure ko yung mga bagay na aking natutunan sa kanila, yung mga pagmamalasakit na aking naramdaman sa kanila, at ako po na may hindi ginawa ng Diyos na maging tigahatol ng aking kapwa. At ito po ang dahilan kung bakit naririto kami ngayon sa Church of God in Christ Jesus upang ako'y maging kabahagi naman ng aral at paglilingkod na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostoles, na ito'y ang layunin ay ibahagi sa inyo ang tunay na aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, nakikita po natin, nakitang-kita ko po yung pag-unlad ng antas ng aking pagkaunawa sa salita ng Diyos at sa aking pag-unlad ng antas ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, nais ko naman itong ibahagi sa bawat isa. Kasi my only concern, my dear brothers and sisters, is the salvation of soul of each and everyone. Yan po lamang yung aking layunin. Wala po akong hangarin tungkol sa pera, wala akong hangarin tungkol sa kasikatan. Ang nais kong i-preach lang ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi ayon sa binasa at sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito, dapat na i-priority natin ay ang Diyos sa ating buhay. Yung sabi nga ni Sister Merly na siya nag-aatubili noon, na sumunod noon, ang totohanan niyan, kapatid, ito ang tamang panahon ng pagtawag sa iyo ng Diyos. Hindi ka dapat namang hinayang sa mga panahon iyon. Ang mahalaga yung ngayon. Malakas ka, buhay ka, malusog ka. Ipagamit mo iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Tuturuan ka ng Diyos ng tamang landas ng iyong buhay. At ang tamang landas ng buhay ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Manatili ka sa gawain ito at makisama ka rin sa mga grupo mo diyan sa Pilipinas. Ipakita mo na priority sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos sa iyong buhay. Seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Pagsumikapan natin na tayo makabahagi ng paghahari ng Diyos,
at at ng kanyang katuwiran, ng kanyang mga aral, ng kanyang mga kautusan. Huwag mong alalahanin ang tungkol sa, huwag mong masyadong problemahin ang tungkol sa pera, tungkol sa pagkain, tungkol sa tirahan. Kasama mo ang Diyos, kapag kasama mo ang Diyos sa iyong buhay, lahat ng bagay na ito, ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. My dear brothers and sisters, binahagi ko yung aking maliit na kasaysayan kung paano ako nasa ganitong katayuan ngayon, mga kapatid. Hindi upang maging mapaghatol sa mga taong dati kong nakasama noon, kundi alam ko, ginamit sila ng Diyos sa paglago ng aking pananampalataya at pagkaunawa sa kanyang banal na salita. Dalangin ko sa Diyos na kung bagaman tayo ikakaunti, ay maiparating sa inyo ang tunay na aral ng kalooban ng Diyos. Alam ko, ang salita ng Diyos, kapag purong binabasa natin ay ang iba'y dumarating dun sa panahon, sinasabi nga ng Biblia na pinangangatihan ng tenga ang marami. Basahin natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 3, ito po ang sinasabi. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Pakibasa mo, Kobe. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Alam po ninyo mga kapatid, yan ngayon na nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Sabi po rito, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. Yan po ang dahilan kasi kaya yung iba'y hindi natagal sa gawain. Dahil, siyempre, bawal ang mag-inom. Bawal yung party-party. Bawal ang maigsing damit. Ay gusto naman ng iba yung grupo o yung pananampalataya na okay lang yung maglasing. Okay lang yung magsuot ka sa simbahan ng maiigsing damit. Kaya ang nangyayari ay hinahanap nila yung grupong gano'n. Pero dito sa katuruan ng Panginoon, ay yan po ang turo eh. Dapat dress modesty. Itinuturo po yan banal na kasulatan at alam ko po naman na itong lahat na nakasulat dito sa ikabubuti natin. Ipinagbabawal din ng salita ng Diyos yung paglalasing. Na alam ko po naman ito talagang tama dahil marami pong karamdaman ang idinudulot ng sobrang paglalasing. Utos po yan ng Diyos eh. Basahin nga natin sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 18. Yan. Efeso chapter 4 verse 18. Hindi yata yun. Efeso chapter 5 verse 18. Sabi, Ephesians chapter 5 verse 18. Ay basa mo, Kobe. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. So, pinagbabawal po pala ng salita ng Diyos. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ay kung ang isang kamiyembro po, kasapi, mahilig sa alak, ay hindi po magugustuhan dito sa grupo dahil bawal nga po yung paglalasing eh. Pero marami pong kabutihan na naidudulot kung iiwas ng paglalasing. Kasi kuminsan po yung sobrang paglalasing nagdudulot ng karamdaman sa ating katawan. Ay kung tayo po'y susunod sa utos ng Panginoon, tayo po ay maliligtas sa mga bagay na
na idudulot na karamdaman ng sobrang paglalasing o ng alkohol sa ating katawan. So, yan po yung mga nais nating matupad dito sa loob ng gawain na kung minsan, yung iba nating mga kapanalig noon, dahil nga po sa ang gusto nila, yung isang grupo na kung saan may merong party-party na merong lasingan, ay hindi po nila nagugustuhan yung aral na ito ng Diyos. Kaya nga tama yung sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Pakilagay mo nga uli ko. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. Hahanap sila ng mga magtuturo na aayon sa kanilang hilig. Kaya kung ang hilig nila pambababae, yung hindi ipagbabawal yun. Kung ang hilig nila pagsusuot ng damit na napakaiigsi, hindi ipagbabawal yun. Kung ang hilig nila paglalasing, hindi ipagbabawal yun. Kaya yun ang hinahanap ng marami sa gawain. At nagiging dahilan ng kanilang pag-alis sa grupo na ang itinuturo ay ang sundin, ay ang kalooban ng Diyos. Pero sa kanilang pag-alis, wala na po tayong ibig sabihin pananagutan sa kanila. Kasi itinuro natin ang tamang aral, wala na po tayong pananagutan sa kanila kung sakaling sila ay gumawa ng mga bagay na mali. So, iyan po ang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Dapat po ay i-priority natin na tayo'y pagharian ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga aral. Huwag maglalasing, huwag mambababae, huwag magsuot ng mga mahahalay, dress modesty. Baka sabihin na iba, hindi nakalagay sa Biblia. Nakalagay po sa Biblia, utos nga po yun Yung tungkol sa pagbibihis ng mahalay ay pinagbabawal yun. Basahin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ito po sinasabi, verse 8 in the following. 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ako basa mo, Kobe? I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. 9. Likewise, also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. So marami pong utos ang Panginoon na kung ating i-apply sa ating buhay, talagang makakapagdulot ng kabutihan. Yung mga nakalagay sa banal na kasulatan ay talagang nagtuturo ng lahat ng kabutihan. Kaya tama yung sinasabi sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 8 na pakibasa mo nga, Kobe. Proverbs chapter 8 verse 8. All
All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. 9. They are all straight to him who understands, and right to those who find knowledge. Take my instruction instead of silver, and knowledge rather than choice gold. So hanggang dyan na lang, Kobe. So, ilagay mo uli sa 8. Ang sabi po rito, all the words of my mouth are righteous, and there is nothing twisted or crook in them. Lahat ng mga nakalagay dito sa banal na kasulatan ay matuwid, righteous, mga minamahal na magulang at kapatid. Kaya ito po ang binabasa ko sa inyo. Pangkaraniwan po, pag ako'y nagsalita, sinusuportahan ko ng salita ng Diyos. Kasi ito ang righteous talaga. Ito ang matuwid. At ito ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa inyo. Yung righteous, yung matuwid na salita ng Diyos. Hindi po ako nag-iimbento ng aking sariling aral kasi mali po yun kapag ako ang nag-isip tungkol sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, dapat ang Diyos din ang magpaliwanag ng kanyang mga banal na salita. Kaya yan po mga minamahal na magulang at kapatid, kung minsan po ang salita ng Diyos nagiging dahilan kung bakit nanlalamig yung ibang kapatiran. Kumbaga man ako po naman hindi po naman ako masyadong mabigat na magsalita. Dinadaan ko po ang lahat sa malumanay na pagpapaliwanag, my dear brothers and sisters. Dahil ayaw ko po na masusugatan yung damdamin ng bawat tao. Kagaya rin po ng utos ni Saint Paul kay Timothy. Basahin po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ito po ang sinasabi. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Nakibasa mo ako, Obi. Tuloy-tuloy lang. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. So ito po yung katangian, pakilagay muli sa 24. Ito po ang dapat na maging katangian ng bawat isa sa atin. Hindi lamang po ako, kundi tayong lahat. Kasi bilang servant ng Panginoon, ito ang mga attitude na dapat na makita sa atin. Pakilagay mo nga uli COVID-24. And the Lord's servant must not be quarrelsome. Hindi ko mo nabasa mo sa Biblia, aawayin mo na kaagad ng iba dahil hindi niya ginagawa yun. Yun na nga ang pagkakataon para maintindihan niya ang kalooban ng Diyos at mula roon sa kanyang dating paniniwalang mali ay maitama siya. Pero sa paanong paraan ng pagtatama? And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Yan po yung ginagawa natin noon tayo po'y nasa simbahan. Patiently enduring evil. Kind to everyone. Able to teach. Mabuti tayo sa iba kahit nga sila ay ganoon. Alam po ninyo mga kapatid, ngayon ko lang na i-share, kami naglalaan ng isang part-time dahil gusto namin makapag-share ng kaunting pagkain sa gawain ng araw. At yan po'y ginagawa namin. Na gusto namin talaga sa pinaghirapan namin, manggagaling yung aming isi-share sa aming mga kapatid. Pakibalik mo uli rong, Obe. Patiently enduring evil. 25, pakituloy mo, Obe. Verse 25.
Pakibasa mo. Correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Ano sabi po rito? Correcting his opponent with gentleness. Yung po kasing gentleness na ito, napakahalaga. Kasi kapag tayo naging hard sa ating kapwa sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa halip po na sila ay lalong maging bukas sa pagkaunawa sa turo ng Panginoon, lalo po nilang isinasarado ang kanilang puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Correcting his opponent with what? With gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to the knowledge of the truth. So, ito po ay ginagawa ng lingkod ng Panginoon ni Timoteo na isa sa disipulo ni Saint Paul. Correcting his opponent with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to the knowledge of the truth. So napakaganda po yun mga kapatid. Sa verse 26, pakibasa mo. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So kapag tayo po ay gentle, maamo tayo sa ating kapwa, lalo na po sa ating paghahayag ng salita ng Diyos at sa ating trato sa ating mga kapatiran. We are gentle, we are understanding, at ginagawa natin yung mga ipinag-uutos niyang ito, yung mga katangiang ito ng pagiging tunay na lingkod ng Panginoon. Palagay ko po, dahil sa nakikita nilang mabuti sa atin, hindi sila aalis sa gawain ito. Sila'y mananatili upang lalo pang lumago ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, never akong naging harsh sa bawat isa sa inyo. Bakit po? Kasi tinatandaan ko ito yung mga katangian ng pagiging servant. Hindi po ako nagmumura sa loob ng gawain, kundi ako'y gentle at buong pag-unawa na iniintindi ko ang bawat isa mula pa noon hanggang ngayon. Kaya mga kapatid, ang aking payo sa bawat isa sa inyo, huwag tayong maging harsh doon sa mga bagong dumarating sa ating gawain na antimano kaagad ay hahanapin natin yung ating sarili sa kanila. Sapagkat sila'y dapat nating alagaan, we have to treat them with gentleness, with understanding, with kindness. Dapat nating itrato ang bawat isa sa kanila sapagkat kung makikita nila yung mga virtue o katangiang ito sa bawat isa sa atin, ito ang malakas na mag-anyaya sa bawat isa sa kanila upang manatili sa gawain ito at lumago sa kanilang pagkaalam sa salita ng Diyos. Mga minamahal na magulang at kapatid, wala po tayong layunin sa gawain kundi maihatid ang buong aral at salita ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po ay mabuksan ang inyong isipan at ang inyong puso sa kadakilaan ng layunin ng Panginoon na ipinahahayag niya sa araw na ito sa bawat isa sa atin. At ako po'y naniniwala kung ipaprioritize natin ang ating paglilingkod sa Panginoon at tatanggapin natin ang lahat ng mga salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pahina ng Biblia, hindi po tayo mapapasama. Alam po ninyo, gusto ko lang balikan na mayroong mga nagsasabing yun daw aral at turo na aking itinuturo ay misleading. Alam po ninyo, napakasama po yun na paratang sa akin na nagmi-mislead ng aking kapwa.
Masama po yun. Sapagkat kailanman po ay wala sa isipan ko mag-mislead. At ang salita ng Diyos ay hindi misleading. Bibigyan ko kayo ng patunay na ang salita ng Diyos ay hindi misleading. Sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Misleading ba yan, kapatid? Yung turuan ka ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Misleading ba yun, mga kapatid? Lalo ngang pinatatatag ng Diyos ang inyong sambahayan at ang inyong pamilya. Kaya kailanman po hindi ko maaaring matanggap ang pananalita ng mga ilang tao na sinasabing ang turo ko at turo ng banal na kasulatan na ay misleading. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magnanakaw. Ito po ba'y misleading? Ay ito ang ating pinag-aaralan at binabasa? Maging maamo ka at mabait sa iyong kapwa. Misleading po ba ito? Ha? Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa sa pamamagitan ng iyong mga charity. Misleading ba ito? O sila ang misleading sa kanilang ginagawa sa kanilang buhay? Kapag inayawan mo ang salita ng Diyos, doon ka mamimislead, kapatid. Patungo ka sa pagkawasak ng iyong buhay kapag nilayuan mo ang salita ng Diyos. Manatili ka sa salita ng Diyos at mapapabuti ang iyong buhay. Ang lahat ng katuruan ng Panginoon ay magsisilbing tanglaw at ilaw sa ating landas upang makarating tayo sa tamang destinasyon ng ating buhay. Ang salita ng Diyos, ang siyang tangi nating pag-asa, itong ating panghawakan, itong ang ating sandata sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maniwala ka, kapatid, na ang salita ng Diyos ang siyang maghahatid sa iyo sa pagtatagumpay sa daigdig na ito at maging sa buhay na darating. Maraming salamat sa inyo, mga minamahal na magulang at kapatid, at dalangin ko na kayo ay muli kong makasama sa susunod na linggo kung loloobin ng Diyos, at ang buong isang linggong ito ay maghari sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin ng kapayapaan, ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. To God be the highest glory. Amen. Kung nag-isa at nalulubay dahil sa hirap mong tinatagngay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi, ang karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtas ay
lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Ama sa pagsama-sama na naman namin sa araw na ito, Panginoon, o magampanan po namin ang aming tungkulin na makikinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord, sa kapatid naming inyong ginamit na si Brother Albert, Panginoon, ginamit ninyo sa pag-share, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga na-share niya sa amin, Panginoon, na mga nalalaman namin ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway magkakasama-sama na naman po kaming muli, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, para po magampanan namin muli ang aming tungkulin, Panginoon, para makinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap ng buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay ninyo sa amin, Panginoon, sa pag-alalay ninyo sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. At naway patuloy nyo kaming gabayan, Panginoon, at hinihiling ko po, Panginoon, na sa mga darating na araw, dadami kami, Panginoon, magkasama-sama kaming makinig ng inyong mga banal na salita, 10 ng aming mga pamilya, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kalusugan, Panginoon, ang aming mga kinabukasan, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. 10 ng aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Gabayan mo niyo po kami palagi, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, Panginoon. At naway, iligtas niyo rin po kami, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon, pati na ang aming mga pamilya, Panginoon. Ang aming mga bansa, Panginoon, at ang ibang bansa pa, Panginoon, na may mga nagsasuffer sa mga kalamidad, Panginoon. Iligtas niyo po kami, Panginoon, at patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, na pagkakamali, patawarin niyo po kami, Panginoon, at ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga sakit, Panginoon. Naway bigyan niyo kami, Panginoon, ng good health at magampanan po namin ang aming mga tungkulin, Panginoon, para tumulong sa aming mga kapwa, Panginoon, na nangangailangan. At hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na naway isang araw ay kasama-kasama na namin ang aming mga pamilya, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita.
Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga blessings, Panginoon, sa pagtulong ninyo sa amin, Panginoon, sa pag-guide ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at naway mapagtibay pa namin ang aming samahan, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at naway sa susunod na mga linggo, Panginoon, ay magkakasama-sama na naman po kaming muli, Panginoon, para po makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming sandigan, kayo po ang aming pag-asa, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na aming kailangan, Panginoon. Hindi po namin magagawa yun, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong gabay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit ng pasasalamat sa Panginoon. I come before you today, and there is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. At mga kapatid, salamat po sa araw na ito. Hanggang sa isang linggo po, pagpalain nawa tayo ng ating nag-iisang Diyos na buhay. God bless us all.